nakagalak po sa Panginoon na kanina po napapansin ko na medyo kukunti lang tayo. Pero praise God po at tayo po ay dinako muli ng Panginoon dito sa ating iglesia para maturuan ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise God. So, ayan. So parang bago ng bago sa pagtayo dito sa unahan, pero salamat sa Panginoon for giving us strength and talagang kakayahan para magawa ang kanyang kalooban. Amen. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sandaling manalangin. Yes, Heavenly Father, we continue to give the highest praises, honor, worship, adoration. You are worthy of all praises, honor, and glory. Thank you, Father, for this beautiful day, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Maraming salamat sa mga kaluluwa na dinako niyo sa iglesyang ito kung patuloy na makapakinig ng inyong mga salita upang maturuan, ma-remind, Panginoon, ng mga mensahe niyo, O God, sa amin, sa araw-araw, O God. Maraming salamat na naniniwala kami, O God, na kasama ka namin dito sa aming iglesia, O God, na talagang sasama sa amin throughout sa aming pag-aaral. Dalangin na yung Panginoon na patuloy na bigyan niyo kami ng bukas na isip at mga tainga, O God, upang sa gayon, Father, patuloy na maunawaan namin ng mas malinaw ang inyong mga salita. Sa gayon, Panginoon, patuloy na masunod namin ito ng tama. Maraming salamat. Patuloy na dalangin namin na kayo po yung magbibigay ng kaunawaan sa amin sa mga salita, O God, na hindi namin maunawaan. Kayo po ang patuloy na gagabay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Inaalis na yung Panginoon yung mga maling kaisipan, O God, yung hindi pagkakaunawa, Panginoon, yung espiritu ng kamangmangan, Panginoon, na hindi namin pinapahintulutan sa oras na ito, O God. At ang dalangin namin, Panginoon, at dinideclare namin, Father, na talagang yung totoong mensahe niyo wala mo, Panginoon, ang ma-receive namin, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat. We give you back of the highest praises, honor, worship, adoration. Yes, all we pray. Amen and amen. Praise God po. So, ayan. So, uunahan ko na po kayo. Pagpasensyahan niyo na po ako sa aking pagsasalita kasi medyo nahihirapan po ako magsalita ngayon eh. So, I pray na hindi ito maka-apekto doon sa mensahe ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ang ating pong pag-aaralan po sa umagang ito ay A Call for Unity. Amen po. Sige po, buksan po muna ulit natin ang ating mga Biblia sa Philippians 2:2. Ang sabi po dito, kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. So sa English po, babasahin ko din. Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Amen. Praise God. So ito pong ating topic ngayon is about unity. Amen po. Kung aahin po natin, kung iisipin po natin, napakahalaga po ng unity sa atin bilang church. Ano po? Napaka-vital po ng unity sa isang samahan. Kasi po pag hindi po tayo united, hindi po natin magagawa ang isang bagay ng maayos. Hindi po natin mapufulfill yung plano ng Panginoon para sa ating iglesia. Amen po ba? Kung tayo po ay hindi united at talagang andun nga na makikita sa ating yung division, hindi siya nakaka-bless. Amen po ba? And kung iisipin natin, di ba, we are always praying for the unity of the body of Christ. Di ba po? Pero nakakahiya sa Panginoon kung ang mismong iglesia na kinabibilangan natin ay hindi united. Di ba po? Ito ay talagang babala sa bawat isa. Ano po? Ito ibinaba na mensahe ng Panginoon sa atin kasi ito yung kailangan natin. Ito yung talagang magiging susi para talagang tayo makasunod sa Panginoon. Amen po. So, alam nyo ba na maraming mga tao, even Christians,
only make only to make good impressions to others. Amen po. So parang ang gusto lang yung parang yung dito, magpa-impress, ganyan. Pero and hindi natin namamalayan na baka magkaroon tayo ng self-evaluation kasi baka tayo mismo ganun na. Kasi mahirap po sa bilang Kristiyano na maging ganun tayo. Kasi tayo po ay tinuturuan dito as para po maging katulad ni Kristo. Maging katulad po ng Panginoong Jesus. And kung babasahin po natin sa Bible, wala po tayong makikitang quality ni Jesus na ganun. Amen po. Hindi po siya pumunta dito para magpa-impress. Hindi po siya pumunta dito para i-please ang mga tao. Pero He come to serve. And yun po yung quality na kailangan natin para po maging united tayo as a church. Amen po. Kailangan willing tayong mag-serve sa mga tao. Willing tayong mag-serve sa pamilya natin, sa mga tao na hindi natin kakilala. Kasi kung iisipin po natin, mas doon nga sa pamilya natin ang medyo may nahihirapan na tayo mag-serve. What more pa kaya doon sa mga tao na hindi natin kakilala na papapuntahan sa atin ng Panginoon? Di ba po? So kailangan talaga i-develop natin yung quality na yun. Amen po. So like what I said po kanina, unconsciously nagiging selfish tayo kahit nasabihin na tayo ay mga Kristiyano. And our selfishness brings discord. So ano po ba yung ibig sabihin ng discord? Ang discord po is yung hindi pagkakaunawaan, hindi po pagkakaintindihan, yung parang may sarili-sariling prinsipyo. So yun po yung discord. So pag yun po ang ating parang yun po yung inano natin sa ating samahan, wala po talagang unity na makikita sa atin. Amen po. Amen, praise God. So bibigyan ko lang po kayo ng konting background about dito sa verse na ito. So ito po ay letter po ni Paul sa mga taga-Pilipos. So during that time, si Paul po ay nasa kulungan. And sumulat po siya sa mga taga-Pilipos para maging babala sa kanila. Amen po. So konting background lang, yung Philippians po, yun yung mga tao. Ang tawag po sa lugar is yung Philippi. Philippi po yung tawag din sa lugar. So kung dun sa pagsisearch ko, ang Philippi po pala ay cosmopolitan city. Ibig sabihin po, ang mga nakatira po dun sa Philippi ay galing sa iba't ibang lugar. So, meaning, syempre, since magkakaibang lugar, different culture, different language, different parang yung mga principles, yung mga tradition, yung syempre hindi sila lumaki doon, kaya iba-iba talaga sila ng background. Amen po ba? And di ba, pag ganyan yung iniisip natin, parang ang hirap maging united pag iba-iba ng pinanggalingan. Pero kahit po ganun po yung parang naging status ng Philippi, tuwang-tuwa po si Paul sa kanila. Kasi po, even na si Paul po ay wala doon, nakikita talaga sa church ng Philippi yung pagkakaisa nila. Na even sila ay magkakaiba ng background nga, ng mga pinagmulan, makikita talaga na sila ay nagpapatuloy sa pagpapagamit sa Panginoon. Amen po. And even tayo, di ba tayo ay, hindi naman lahat tayo tubong Magallanes. Amen po ba? Di ba meron dito ang taga Batangas. Sino ba taga Batangas? Taas po ang kamay. Meron po ditong taga saan po si tatay? Taga Abra. Sino pa po?
taga Quezon, taga Isabela, taga Nueva Ecija, o parang lahat na ng, ng lugar dito sa Pilipinas meron dito sa Magallanes. Pero nagpapasalamat po tayo na even tayo po ay magkakaiba ng pinanggalingan, pinagkakaisa po tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? At ako po ay nagpapasalamat sa Lord kasi po tayo po ay dinala dito. Ako po personally nagpapasalamat ako sa Lord kasi dinala po ako sa iglesyang ito na talagang makikita ko talaga na hindi ako naiiba. Yung mararamdaman ko talaga yung parang nanay ko talaga yung mga mothers, yung care ba nila na ano niyo yun, na nagigets nyo. Yung parang iba kasi yung pagmamahal na nabibigay ng bawat isa. Kahit na hindi ko pa kasama yung tatay ko, pero hindi ko na feel na wala akong tatay dito sa iglesia. Kasi maraming tatay talaga na na super supportive din sa atin. Amen po. Ganun din yung mga pastors natin, lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord na talagang yung unity ng iglesyang ito ay naandoon po. Na talagang pinagkakaisa tayo ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. Amen po. Although there is no sign of division sa Church of Philippi, binalaanan sila ni Paul na mag-ingat sila doon sa posible na magkaroon ng division sa church nila. So hindi lang po ito mensahe sa mga taga-Pilipos, pero ito ay mensahe din sa atin na even tayo ay napakaganda ng ating samahan as a church. Anytime, any moment, pwede pong gumawa ang kaaway sa atin na mag-cause po ng division. Kaya talagang ingatan natin po ang ating mga sarili. Amen po. Di ba nga sabi sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at mapagbantay ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aalig-aligid na naghahanap ng masisila. Amen po ba? Amen. Uulitin ko po, maging handa at mapagbantay. Amen po. Hindi po sinasabi dito ng Panginoon na bantayan mo yung kapwa mo. Pero sinasabi ng Panginoon dito na bantayan natin ang ating mga sarili. Bakit kaya pinapabantayan ng Panginoon ang ating mga sarili? Next po. Okay, sabi dito, unity is a proof that the Holy Spirit is working in a group of people. Unity means we value the relationship more than winning an argument. Napakalinaw po Unity means we value the relationship more than winning an argument. So lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang opinion, suwesyon, na gusto nating mapakinggan, gusto nating mapakinggan ng iba. Pero kung ito yung magkukos ng division para sa bawat isa, wag na po natin ipili. Amen po. So matuto po tayo na makinig sa mga leaders na inilagay sa iglesyang ito. Kasi sila po talaga yung binabaan ng mensahe ng Panginoon. Sila po yung mas nakakaalam po ano po yung mas makakabuti para sa iglesyang ito. Amen po. And, sabi dito, when we're right, we should be gracious. When we're wrong, we should ask for forgiveness. Napaka-vital din po ng forgiveness sa atin. Ano po? Amen. So, sabi po dito, ang unity talaga ay nagsisimula sa ating mga sarili. Likewise, this unity also start sa atin. Ulitin ko po. This unity ay nag-start din sa atin. Amen. This unity always begins in the heart, the mind, and the emotions before it manifests outwardly. Amen po. Next po. Sabi po sa Santiago 4:1, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa pagnanasang naglalaban sa inyong kalooban? Ulitin ko po. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa pagnanasang naglalaban sa inyong kalooban?
Amen. The reason I have a conflict with others is because I have a heart problem. Di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng conflict sa mga kapatid natin kasi meron pa tayong issues sa puso natin na hindi pa natin ma-let go. Ano ba yung mga common issues na yon? Unforgiveness. Amen po. So yan, yung unforgiveness na yan, napakadali niyang sabihin, pero napakahirap niyang gawin. Amen po. So, sample niya, kunyari, kailan ba nag-start ang ating church? 1987. Noong 1987, meron kang kapatid na naka-offend sa iyo. And up until today, 2023 na kapatid, dala-dala mo pa rin yung galit na yun sa puso mo. Kaya hindi ka talaga magiging united sa iba kasi meron ka pang something sa iyong puso na hindi mo ma-let go. Yung mga issues na yan sa buhay, kailangan natin itong i-let go yan. Kasi, sabi nga dito sa salita ng Panginoon, sa atin nagsisimula ang disunity. Amen po. Number 2 is yung insecurities natin. So, mostly ito ay sa mga physical failures, mga ganun. Pero naniniwala naman ako na wala pong ganun dito. And yung comparison of blessing. Amen po. So kung mahilig tayo i-compare yung mga blessings na natatanggap ng kapatid natin sa nare-receive natin, so ito po yung mga common issues and heart problems na kailangan nating i-deal sa ating mga sarili in order to be unified. Amen po. Hindi po tayo makakalapit sa ating mga kapatid. Hindi po tayo, alam niyo po ito, parang na-experience ko to yung kunyari, may kagalit kang tao, para sa'yo, dahil nga galit ako kay Dayan. Kahit anong sabihin ni Dayan na mabuti, wala akong hindi, para sa akin, masama yun. Kasi nga, galit ako sa kanya. Ganun po yun ganun kasimple po yun. Hanggat may galit po tayo sa puso natin, lahat po ng maririnig natin ay hindi po magiging pagpapala sa ating buhay. Amen po. So kailangan i-let go na po natin yung lahat ng issues sa buhay natin. Amen. So ito po yung reminder sa atin ng Lord sa Galatians 5:15. Sabi po dito, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Amen po. Ulitin ko po. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Amen po. Napakalinaw po ng salita ng Panginoon sa atin. Kailangan talaga na mauna yung pag-ibig natin sa bawat isa. Kasi kung talagang nagmamanifest po yung pag-ibig ni Jesus sa atin, mas madali po para sa atin na matanggap ang kaibahan ng bawat isa. Amen po. And naniniwala ako na hindi ito yung plano ng Panginoon sa atin na tayo ay magkaroon ng division. Amen po. Na ang bawat isa talaga ay hindi makilahok sa gawain. Amen po. So kailangan makita talaga sa atin ng Panginoon yung pagiging united. I-keep natin yung unity na meron tayo. Inuulit ko po, lagi nating ingatan ang ating mga sarili. Lagi po natin i-assess ang ating mga sarili. Baka lagi tayong nag-iisip ng parang lagi natin inaano yung iba, pero yung sarili pala natin, kailangan nating ayusin. Ano po? It's a reminder ng Panginoon sa atin. Amen. Praise God po. Next po. Ayan, sabi po, wake up! Wake up! Sabi po ng Panginoon, wake up! It's time to stop building our little kingdoms. Amen po. Ang ibig sabihin po ng mga little kingdoms na yon, kunyari, yun nga yung mga division.
So, ba't ba nagkakaroon ng division? Kasi meron kayong common denominator na kung ano yung pinagkakasunduan nyo, di ba? Kaya, dito sa church natin, hindi siya pinopromote eh. Yung sa mga youth, yung mga barkada, yung parang may mga grupo-grupo, and even sa atin po, sa mga nakakatanda, hindi na po talaga siya pinopromote. Kasi it's like building our little kingdoms. Bakit ba kailangan pa natin ng ibang groups? May malaki na tayong grupo. Di ba po? So kailangan talaga maging united po tayo. We must not fight and focus on the real battle and unite around the King. Amen po. So yung mga issues po natin, hindi po yan yung totoong battle po natin. Mamaya po, i-discuss po ng Panginoon sa atin kung ano talaga yung main purpose natin as a Christian. Kung ano talaga yung, hindi dapat tayo mag-focus sa mga issues na katulad dito. Pero kailangan mag-focus tayo dun sa pinaka-importanting mission na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Next po. Wake up! Sabi ng Panginoon. Amen, praise God po. Sabi po sa Pilipos 1:27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak pa rin akong ako'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Amen. Sabi po dito, in order for us to be united, kailangan po mamuhay tayo sa magandang balita. Ibig sabihin po, we must live our life by every word of God. We must live our life by every word of God. Naniniwala po ako kung ang bawat isa po sa atin ay talagang nabubuhay sa salita ng Panginoon, wala na pong division eh. Kasi magkakaroon po tayo ng iisang kaisipan eh, yung kaisipan ng Diyos. Amen po ba? At pag meron na po tayong iisang kaisipan ng Diyos, wala na pong puwang yung mga issues ng buhay sa atin, yung mga ini-instill sa atin ng kaaway. Amen po. Kaya mahalaga po talaga na talagang personal tayong nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Hindi tayo hanggang tagapakinig lang, pero magkaroon talaga tayo ng hangarin. Magkaroon tayo ng time na talagang personal, maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng personal devotion. Ang devotion po hindi lang para sa mga kabataan. Tayo po ay tinawag lahat ng Panginoon. Kaya maging devoted po tayo. Lahat. Wala po yan sa age. Amen po. Kasi tayo po talaga ay pinapaunawaan ng Panginoon sa iba't ibang kapamaraanan. Kahit bata yan or matanda. Amen po. So magkaroon po tayo ng personal na pagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Nang sa gayon, patuloy na maipamuhay natin ito. Amen po. Sorry po. So sa araw na ito, we will discuss the attitudes believers must cultivate in order to be united. So number 1 po, yan. Believers must have same thoughts. Amen. Philippians 2:2. Then make my joy complete by being like-minded. Amen. Then make my joy complete by being like-minded. Amen po. Sinabi po ni Pablo sa bawat tao ay na dapat magkaroon ng pare-parehong saloobin at isip na katulad ng kay Kristo. Sige po, next po. Yan. Filipos 2:5, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo. Diba? Yun po yung sinasabi ko po kanina. Na pag tayo po ay talagang nagkaroon ng personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang magiging kaisipan na po natin ay yung parang kay Kristo. At yun po talaga yung kailangan natin na makuha as the follower of Christ. Amen po. Sabi po dito, when we develop the attitude or mind of Christ, it will be easy for us to be unified. Jesus is humble. Amen po.
Jesus is humble. Kahit po siya ay Panginoon, He is willing to give up His rights para po masunod ang Diyos Ama na nasa langit. Amen po. Yun po yung attitude na kailangan nating makuha sa Panginoon. Yung being humble. Amen po. Ito po yung ito yung great example ng pagiging ng pagkakaroon ng servant attitude. Amen po. Next po. Filipos 2:7, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen po. Kung uunawain po natin yung verse na ito, grabe po yung pag-humble na ginawa ng Panginoon dito. Kasi kung iisipin natin, siya po ay Diyos na. Pero siya po ay nagkatawang tao pa para po sa ating kaligtasan. Katulad ng sinabi ko kanina, nagpunta po siya dito para hindi para paglingkuran, pero upang maglingkod sa bawat isa sa atin. O tatanong ko po ang bawat isa, parang deserve mo ba yung paglilingkod ng Panginoon sa iyo? Naglingkod po ang Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. Kasi po, sa pagbibigay niya ng kanyang buhay para po matubos ang ating kasalanan. Pero kung tatanungin ko po ba ang bawat isa, worth it po ba yung paglilingkod ng Panginoon sa atin? Amen po. Kailangan talaga masinuunan natin yung kapakanan ng iba. Amen po. Hindi tayo makakapag-serve kung lagi na lang pang sariling kapakanan natin yung iniisip natin. Amen po. Sabi sa 1 Corinthians 10:24, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Amen. So matuto po talaga tayo na maging selfless. Matuto po tayo na laging isipin yung kapakanan ng iba. Ito ba ay makakabuti sa kanila? Ito ba ay makakatulong para sila ay lumago? Actually po, ito, share ko lang. Parang this past few weeks po, ito po yung binaba ng Panginoon sa amin na topic namin sa aming discipleship. And dun po sa discipleship namin, talagang pinapaunawa ng Panginoon na kailangan lahat ng actions po natin na gagawin, kailangan po beneficial po ito sa lahat ng tao na makakasalamuhan natin. Amen. So malaya po tayong gawin ang lahat ng bagay. Binigyan po tayo ng kalayaan ng Panginoon. Pero piliin natin yung mga bagay na gagawin natin. Kung ito ba ay talagang makakatulong o kung ito ay makakasira. Amen. Kung sa tingin natin yung mga bagay na gagawin natin ay hindi makakatulong sa paglago ng kapatid mo, huwag mo nang gawin. Amen po. Lagi natin piliin yung mga bagay na makakapagbigay ng papuri sa Panginoon. Amen po. Amen. Praise God. Amen. Next po. Sabi po dito sa Filipos 2:3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong mata niya. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Amen po. So lahat po tayo, aminin po natin sa ating mga sarili na tayo po ay lahat ay makasalanan. Wala pong mabuti sa atin. Ano po? Kaya it's parang ito po ay isang lesson din sa atin na huwag na po natin i-compare yung ating mga sarili sa iba. Yung mga ginagawa natin. It's very unnecessary po na i-compare yung ating mga ginagawa sa iba.
Yun po. Kasi hindi naman tayo tinawag ng Panginoon dito para mag-compete. Hindi naman tayo tinawag ng Panginoon dito para magpagalingan. Amen po. Tinawag po tayo dito ng Panginoon para magtulungan. Amen po. Ito po po. Next po. Ito po yung another thing pa ng another thing, yung pagiging servant po, it always includes sacrifices. Amen po. Mark 10:43 to 45. Kaya po dito, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Amen po. Yun po yung grabing sacrifice na ibinigay sa atin ng Panginoon. And yung pagiging servant po natin, it's always includes sacrifices. Alam niyo po ba, sa early church, sa katulad ng nasabi kanina, kung i-compare natin yung mga sacrifices nila sa atin, walang-wala po yung sacrifices natin sa sacrifices nila. Kasi dati po, talagang dugo, talagang buhay ang kapalit sa pagsunod ng Panginoon. Ngayon, ang sacrifice na lang natin, uunawain natin ang ating kapwa, iintindihin natin, magpapatawad tayo, magpapakumbaba. Pero yung mga basic na lahat ng yon, minsan, yun pa yung hindi natin magawa. Amen po. Pero yun po ay part ng sacrifices natin as a servant of God. Amen po. So, kailangan talaga ma-develop natin yung attitude ng Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng same thought na katulad ng sa Panginoon. Amen po. So, number 2, believers must have the same loving attitude. Philippians 2:2, then make my joy complete by being like-minded, having the same love. Amen po. Ang sunod na attitude na sinasabi ni Paul na kailangan nating i-develop as a Christian in order to be unified is a loving attitude. Amen po. Sabi niya dito, lubisin ninyo ang aking kagalakan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig. So, ang ibig sabihin po nito, hindi ito yung selfish love na tinutukoy. Pero ito ay yung pag-ibig na galing sa Panginoon. Hindi po ito yung pag-ibig na mahal kita, pag mahal mo ko, mahal kita, pag hanggat wala akong nagagawang masama sa akin, mahal kita, pag same tayo ng isip, pag nagkakasundo tayo, pero pag hindi na tayo nagkakasundo, hindi na kita mahal. Di ba? Hindi po ganun yung love na sinasabi dito sa verse na ito, na sinasabi ng Panginoon sa atin. Pero ito yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Unconditional love. Na in spite na anumang mangyari, gaano man kahirap ka mahalin ang iyong kapwa, ang iyong kasama, pero pipiliin mo pa rin siyang mahalin. Kasi yung pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa totoo lang, we don't deserve that kind of love. Pero God chooses to give it to us. Amen po. Nakakahiya naman po sa Panginoon na libre niyang binigay yung pagmamahal niya sa atin, pero yung pagmamahal na na-receive natin, hindi natin maibigay para sa iba. Amen po. So, kailangan natin i-develop yung same loving attitude na katulad ng sa Panginoon. Ito po yung demonstration ng Panginoon ng pag-ibig niya sa atin. Romans 5:8-10. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa.
Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen po. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon, na yung sariling buhay niya kaya niyang ialay para sa atin. Amen. Ang totoong pagmamahal po, hindi po naghihintay ng kapalit. Amen po. Ang totoong pagmamahal ay hindi naghihintay ng kapalit. And yun po yung type of love na kailangan natin ma-develop sa ating mga sarili. Dahil yun po yung love na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Next po. And Paul speaks of the greatness of agape love in 1 Corinthians 13:4-8. Sabi po dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magasbang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Kung iisipin kung hihimay-himayin po natin ang bawat salitang ito, makikita po natin dito na there are 16 characteristics po ng love na nabanggit dito. And nawa naman po yung bawat characteristics ng pagmamahal, matagpuan po sa atin. Amen po. Sabi po doon, ang pag-ibig ay matyaga, patient. Amen po. Magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magasbang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob. Amen. Hindi natutuwa sa masama. Sa halip, nagagalak sa katotohanan, matiisin, at mapagtiwala. Amen po. Alam niyo po kung ito i-declare natin sa ating mga buhay, kunyari, magsasalita tayo sa ating sarili. Every time na tayo ay feeling natin ay nawawalan tayo ng pagmamahal sa kapwa natin. I-declare po natin to sa ating sarili. Kunyari ako, si Anthony ay matyaga. Si Anthony ay magandang loob. Siguro po, kung nakakaramdam po tayo ng inis, tapos na-remind po tayo na ang pag-ibig ng Diyos, ay ganun po yung mga qualities, siguro po mawawala na yun. Amen po? So every time po na tayo nakakaramdam ng hindi maganda sa ating mga katawan, sa ating mga pag-iisip, i-declare po natin ito. Lagi po natin sasamahan ng ating pangalan para po mas powerful. Kasi po di ba mas natutuwa tayo pag binabanggit yung ating pangalan. Di ba? Pag kilala tayo sa pangalan. Amen po. So, try po natin to sa ating mga sarili. At napaka-effective po nito. Amen. Praise God. Okay. Sige po. Number 3. Believers must be united in spirit. Philippians 2:2. Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, and being one in spirit. Amen. Praise God. Amen. So, the word united literally means being one soul. Amen po. So, spiritual unity means the quality or state of being made one, a condition of harmony, and a combination of orderly of part. Ibig sabihin po, pag tayo po ay united in spirit, tayo po ay iisang katawan. One soul, iisang katawan. Amen po. And ito po yung will ng Panginoon sa atin na magkaroon po tayo, na
maging isang katawan po tayo. Kasi pag tayo po ay naging isang katawan, mas madali po tayo makakapag-function. Ayan po, sabi po sa Ephesians 4, verse 4, may iisang katawan at iisang espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. Amen po. Kung babasahin din natin sa Corinthians, 1 Corinthians, basta sa 1 Corinthians po, yung isang katawan na maraming bahagi, tayo po ay kabilang po doon. Tayo po ay tinawag ng Diyos, magkakaiba man, pero iba-iba po yung tungkulin natin. Pero lahat po tayo kailangan po para mag-work ang ating church. Amen po. Yung iba't ibang kakayahan po natin, kailangan po ipagamit natin sa church. Amen po. Huwag po natin siyang sarilinin. Huwag po tayong magkakanya-kanya. Amen po. Kasi po yun po yung disenyo ng Panginoon sa atin na maging isang katawan po tayo at huwag po natin sirain yung disenyo ng Panginoon sa atin. Amen po. Amen. Para makapamuhay tayo para maging united tayo in spirit, we should live in spirit. Amen po ba? Para makapamuhay tayo in spirit, para makapamuhay tayo in one spirit, we should live in spirit. Sabi po dito sa next po. Galatians 5:16-18. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ayon sa pagbibigyan at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais nyong gawin. Amen po. Lagi nating piliin po na mamuhay sa espiritu, hindi po dun sa mga laman natin. Kasi once po na talagang tayo ay namuhay para sa ating mga pansariling kagustuhan, wala po, hindi po talaga makikita sa ating unity. Amen po. We should die for ourselves and live for others. Tandaan po natin to. We should die for ourselves and live for others. Next po. Romans 8:35. Wala kang mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Sino ang mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, kapighatian, pag-usip, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Next po. Galatians 6 verse 2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen. So kailangan talaga nakikita sa atin yung pagtutulungan. Amen po. Ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, na nakikita po tayong nagtutulungan. And last po, number 4. Believers must have the same purpose. Amen. Philippians 2:2, then make my joy complete, being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Amen po. So, finally po, sabi po ni Paul, believers must have the same purpose. Amen. So, ano ba yung purpose na tinutukoy ni Paul dito? Paul is referring to the gospel being the church primary focus. Amen po. Ulitin ko po. Paul is referring to the gospel being the church primary focus. Amen. So hindi na dapat yung mga issues ang nagiging focus natin dito sa church, pero yung gospel mismo ng Panginoon ang nagiging primary focus natin. Amen po. Sabi po sa Philippians 1:27-30, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo maliligtas, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa inyo ng tagumpay.
Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko rin hanggang ngayon. Amen po. In order to be united, kailangan bawat isa po sa atin nabubuhay na sa salita ng Panginoon. Amen. Madami po tayong kaibahan sa bawat isa. Madami tayong sarili-sariling prinsipyo. Pero kung ang prinsipyo po ng Diyos ang talagang mananatili sa ating buhay, mas madali po para sa atin na maging united. Amen po. Sabi po dito, competing purposes will only divide. So, magkaroon ulit tayo ng self-assessment. Ano ba talaga yung purpose natin kung bakit tayo nag-church? Kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya? Ano ba yung purpose natin? Diba? Tayo lang yung makakasagot niyan. Kung ang purpose natin is para lang sa pansarili natin, para maalis natin yung mga kahirapan, yung mga personal desires natin. Amen po, dahil may gusto tayong sagutin ng Panginoon sa mga panalangin natin. Kung yun lang yung purpose natin, hindi po yan po talaga yung makakapag-divide sa church natin. Pero lagi nating naisip po na ang talagang primary focus natin, ang purpose natin talaga is yung gospel. Kung paano natin may i-share ang gospel. Kung paano natin may i-share ang pag-ibig ng Panginoon sa iba. Amen po. Ito po yung main purpose natin as a Christian. Next po. Mateo 9:35. Wait lang. Check ko po. Baka nagkamali lang po ako ng... Mateo 9. $38 po yun. 35 to 38. Sorry po. Okay. Sorry po. Ayan. Mateo 9:35 to 38. Ang sabi po dito, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinapangaral ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinasabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang magaan. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga magaan. Amen po. Ito po yung main purpose natin kung bakit po tayo talagang nagpapatuloy sa ating pananampalataya na magamit po ng Panginoon na talagang mag-share ng kanyang gospel. Amen po. Na makatulong sa mga tao na wala pang pananampalataya. Amen po. Ito talaga yung main purpose natin eh. Pansinin niyo po, every time na may preaching dito, laging dito bumabalik. Kasi ngayong mga araw na ito, hindi na po tayo pang church lang eh. Hindi po tayo pang church lang, pero inuutusan na po tayo ng Panginoon na talagang lumabas. Huwag po natin hayaan ang ating mga sarili na ma-comfort dito sa church. Na kaya hindi tayo lumalabas kasi mas gusto na natin dito sa church. Pero hindi ko naman ibig sabihin na sabay-sabay tayong umalis. Diba? Huwag niyo po akong ma-misunderstood sa ganon. Na baka wala nang next week, wala nang dumalo dito kasi sabi humayo daw. Hindi po ganon. Pero darating ang panahon, darating ang tamang oras ng Panginoon para sa atin na talagang tayo ay gagamitin isa-isa ng Panginoon para pumunta sa iba't ibang lugar para mag-help ng salita niya. And nawa naman, pag binigay sa atin ng Panginoon yung tamang oras na yun, handa tayo. Iwasan na natin yung mga excuses.
Kasi kung puro excuses na lang tayo, walang mangyayari po sa atin. Amen po. So habang po tayo nandito sa church at tinuturuan tayo, i-take po natin yung opportunity talagang maging mas malalim sa Panginoon. Kasi ano po bang isi-share natin sa iba kung wala naman tayo? Hindi po natin may ibibigay sa iba yung mga bagay na wala tayo. Ano kami sa English? We cannot give what we do not have. Amen po. Kung wala sa iyo yung pag-ibig ng Diyos, ano yung isi-share mong pag-ibig ng Diyos sa iba? Diba? Actually, kung iisipin natin, napakadali, logic lang. Alam niyo po, napakadali niyang unawain pero mahirap talaga siyang gawin. Kasi yung pag-ibig ng Diyos talaga ay hindi yan overnight. I mean, yung pagbabago ng ating mga sarili, hindi po yan overnight nagaganap. Kundi continuous po yan. Amen po. Pero kung talagang tayo magsusumikap, mas madali po para sa atin. At tutulungan po tayo ng Panginoon. Amen. Next po. Pilipos 2:12-16. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunuri ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo-talo, upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, may pagmamalik kong hindi nawala ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Diba? Napakalinaw po ng salita ng Panginoon kung uunawain talaga natin. Hindi na natin siya kailangang explain pa. Amen po. So kailangan po talaga naisin natin na one day, magamit din ako ng Panginoon for the extension of His kingdom, na may share yung love niya para sa iba. Amen po. Kasi, yung totoo po, hindi talaga tayo deserve dun sa pagmamahal ng Panginoon. Wala pong deserve. Lahat po tayo, hindi natin deserve. Kaya, kailangan po natin talaga na yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon, ibigay po din natin sa iba. Amen po. Okay. Ito po, tandaan po natin to. Bilang pong pagtatapos. Satan cannot divide the Holy Trinity. Amen. Satan cannot divide the Holy Trinity. That's why he is trying to divide us. Amen po. Kaya hindi niya matidivide ang Holy Trinity. Kaya nagpa-part-time siya sa bawat isa sa atin. Kasi alam niya na once na tayo ay ma-divide, hindi natin magagampanan ang tungkulin natin bilang talagang servant ng Panginoon. Amen po. And para po sa ating challenge, so alam niyo po yan, ayan, Dragon Boat Racing. Sino pa nakakaalam sa anong yan? Sa sport na yan, sport. So yan po ay Dragon Boat Racing. So yan po, mahabang mahabang boat. Then, yung tao po na nakasakay dyan is 33 persons. So, yung nagsasagwan po, 16 in pairs. Tapos, yung meron po dun sa unahan, siya po yung nagda-drums. Nagda-drums. So, siya po yung nagbibigay ng beat. So, ang parang mechanics po ng sport na yan, parang kailangan po sabay-sabay sila sa pagsagwan para po mas mabilis silang makarating doon sa finish line. Amen po. Kung isipin po natin, ganito po yung yung unity na gusto makita sa atin ng Panginoon. Na kailangan same goal po tayo, same motive sa ating paglilingkod. At same yun, katulad nung binanggit nating apat, same thoughts.
Ano ba yun? Same loving attitude. Ano ba yung pangatlo? Same spirit. Same purpose. Tsaka kailangan matuto tayo makinig talaga sa Panginoon. Kung ano talaga yung kalooban niya sa ating mga buhay. Amen po. And nawa naman talaga, pinapaalala ng Panginoon sa atin na pangalagaan natin yung unity na meron tayo. Kasi ang Diablo ay talagang naandyan para tayo ay sirain. Pero kung talagang yung foundation natin ay nasa Panginoon, hindi po tayo masisira. Amen po. Kaya, para po sa ating conclusion, babalik pa rin po tayo sa pagmamahal. Amen. Sabi po sa ating conclusion, John 13:34-35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Amen, praise God. So talagang yung pag-ibig po ng Panginoon talaga ang magbubuklod po sa bawat isa sa atin. Amen po. So yun lamang po sa umagang ito. I pray na talagang naunawaan natin ng malinang mensahe ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya bilang pong pagtatapos, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Yes, Heavenly Father, maraming salamat nga Panginoon muli sa araw na ito, O God, sa buhay ng bawat isa, O God, sa mga mensahe na ibaba niyo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na talagang tumima ito, Panginoon, sa pinakamatabang bahagi na ay mga puso, O God, at patuloy na naunawaan namin ito ng mas malalim, O God. Bigyan niyo kami ng sapat na kaunawaan, O God, upang mas maunawaan namin yung mga bagay na hindi pa namin nauunawaan, Father. Maraming salamat muli sa oras na ito, na alam namin, Panginoon, na kasama ka namin dito sa aming kalagitnaan, O God. Maraming salamat, pinagpapala namin, Father, ang bawat isa, ganyan, Panginoon, yung mga kapatid namin, O God, na hindi namin nakasama sa araw na ito, O God. Dalangin namin, Father, na gumawa kayo ng kapamaraanan, Panginoon, ng kapamaraanan, Father, upang sa gayon sila mismo, O God, ay ma-receive din, Panginoon, yung mensahe na ibinaba niyo, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat. Patuloy binibigyan namin, O God, yung pinakamataas tayong pagpupuri, pagdakil at pagluwalhati sa nag-iisa at pinakamatalis na pangalan ng anak mo sa Jesus. Amen and amen.